mainit ulo sa in-charge mo. Lagi nga ano eh. Ikaw na magkwento. Ah? Ang guest natin ngayon, napakagaling. Ito pala pakiramdam na nag-trend. Yun, Dekdek nga pala, asawa at tatay. Deserve talaga ni Dekdek as bilang isang rising nurse content creator. Siyempre, nasa UK ako. So, maraming makikurious na ano kaya ang buhay asawa sa UK. So, bakit UK? Ah, grabe pala mga tanong dito. Meron kasi akong, eto, dito ko sasabihin. Meron akong Paano naman pumasok yung content creation? Oo, yun talaga ang gusto naming malaman, Dek. ang ironic dahil kung ano pa yung pinaka iniiwasan Ayaw mo. ko, doon pa ako inilapit ng faith. Ang sabi, kapag pumutok yung content, sundan mo ng similar. Para yung momentum tuloy-tuloy. Gawa ulit ako. Naniniwala ako sa ano eh. Sa Universal Laws. Ayun, Universal Laws. Ako, makinig kayo ha. Okay. Pagdating sa Universal Laws, meron akong dalawang kinakapitan dyan. Law of Attraction at saka Law of Divine Order. At wala na, the rest is history. What's up, Nurse Squad? This is Siege Manto, your digital nurse from London. And I'm EJ Abariantos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! Grabe bro, naalala ko pa dati, 2 lang followers natin sa Facebook. Yes. Papasalamat kami sa lahat ng sumusuporta sa The Nurse Show. Show, yeah. Pero, mas marami pa rin yung followers ng poser na digital nurse. As in, grabe, parang times 2 sa followers ko, bro. Pero, guys, so just want you to know, pag may nag-message sa'yo na gamit yung Siege Manto, pag may nangginang pera, hindi po ako yun. Kasi yung totoong account ko, at Siege Manto, sa Facebook, Instagram, and TikTok. Pero bro, alam mo ba, ang guest natin ngayon, napakagaling. Oh, balita ko nga. Oh. Napakagaling. Imagine in just, I think October siya naggumawa ng mga nursing skit. October last year lang, no? Oh, last year lang. Nakita ko talaga yung Yung growth, di ba? And I'm sure madaming excited Maraming nakakilala sa kanya. para makarinig sa story niya. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Yes, so let's do the nursing handover. Our guest for today is a 30-year-old nurse, sometimes a new nurse, sometimes he is a terror and senior nurse. Diagnosis niya, recurrent episode of multiple persona, switching. Hala, bakit kaya? For the mobility, fully mobile with capacity to switch from one personality to another, his memory is intact despite the constant sleep deprivation. Ang diet niya, bro, is full Filipino English diet. And the plan of care preserve his sanity and sense of humor through the end of his shift. So, wag na tayo mapatumpik-tumpik pa. Please let's all welcome Dekdek! Hello guys! Hello ako. Ayan. Hello po. Thank you po sa pag-invite po sa akin. Thank you Brother EJ and Brother Siege. And hello po sa mga taga-subaybay ng The Nurse Show. Man, nandito na ako. Kayo na bahala. Dekdek nga pala. Grabe. Ayan. Diba? Grabe bro, sa Facebook ko lang ito nakakita si Dekdek ngayon in person. Oh. Ako din. Ako din. Nakita ko lang kayo sa Facebook. Tsaka sa YouTube. Naka-starstruck din pag nakita mo si Dek. No? Kasi, di ba? Kasi pag mga fellow content creator, bro, na pina-follow mo, tapos pag nakita mo in person, nakakatawa. Iba yung feeling. Yeah. Tama. Nakakatuwa. Parang may connection, parang may sense of like we share the same passion, parang ganun. Sa akin medyo lutang episode. Lutang moment pa ako ngayon dahil nga nakita lang kita pag doon sa digital nursing. And then nakikita kita doon sa photography mo, EJ, na ano. Tsaka nung nag-start na yung The Nurse Show, wala pa siguro halos nanonood sa akin nun. Dumadaan na kayo sa feed ko eh. Kaya, yun, thank you sa opportunity. Tsaka popogi nyo. Hindi mo masyado, Dek. Grabe ka naman. Kakingit, Masyado. Pero ngayon, Dek, gusto namin makilala ka more and also yung mga audience namin. So yun, ako si Dekdek, Chris Lorejas, if you want to know my name. Nurse ako somewhere in Suffolk. And then I work in the orthopedic side, musculoskeletal. I've been here for 7 years. Tagal na rin pala. 2018. 2018. I arrived 2018. Citizen na rin.
Kaya yun, nag-content ako kasi ang mahal ng citizenship. Oo. Kailangan ng pambawi. Oo, tama. Hindi kaya ng bank. Parang after ILR, no? ILR, Parang damage, Oo. tapos citizenship diba? naman after 1 year. Pagdating mo dito, pinaano ka lang eh. Inatrack ka lang nung mga London Eye, ganyan. Inatrack ka lang eh. Tapos, pinagtrabaho ka. After mo ma-reach yung ILR eligibility, lahat ng pinagtrabahuhan mo, doon mo na Ibabayad ibabayad eh. Pagkatapos yun, magsi-citizen na. So yun, and then, kasama ko na yung family ko dito, they arrived last 2020. Actually, yung tita ko, yung tumulong sa akin. So, hello tita Liway. Siya yung nag-sponsor sa Shout out, akin. tita. Siya yung nag-sponsor sa akin sa mga IELTS ko. Mga IELTS kasi nakalima yata ako eh. Ako naka-4. Kadalawa. So yun, after noon na process yung papel ko, nagpunta ako ng 2018. Tapos yun, hindi naman ako nakalipat ng ibang hospital. Pero within the musculoskeletal, nakalipat ako dun within the patch ng 2 ward. Okay. Tapos yun, doon ako nag-work ngayon as orthopedic nurse. Sa Pinas pala, Dek, anong mo? School? Sa Pilipinas, Saan nag-graduate? nag-graduate ako sa Our Lady of Fatima University. Valenzuela. Magkaano pala kami, bro? Same kayo? Oh, Our Lady of Fatima. Sa ano ka? Sa Lagro, Quezon Lagro. City. Okay. Sa ano kami, sa Valenzuela. Kadugo. Pero itong nursing deck, was this your choice or parents mo or peer pressure? A bit of both. Kasi yung gawa ng yung mama ko, gusto niya. Ako, nung una hindi. Kasi na-enrollan ko before, kung ano lang yung kaya ng budget. So, nag-HRM ako. Nag-economics pa nga yata ako dahil nag-varsity kasi ako sa Lucena City. Varsity Anong sports? Taekwondo. Ano pala to si Dek? Nag-varsity ako Taekwondo. doon. So, yun lang yung offer nilang course para sa varsity. Kaso hindi ako tumagal dahil nga siguro ganun nga kapag hindi mo feel yung course na kinukuha mo. At the same time, gusto ko talaga nun mag-Manila eh. Siguro dahil may probinsyano mindset ako dati na iba siguro pag nag-Maynila. So, anong province mo? Quezon Province. I'm from Dolores, Quezon. Okay. Dinadaanan ko yan, bro. Pag nag-assault ako pa, kasi Bicol. Shout out sa lahat ng mga taga Dolores, Quezon. Hello po. Tapos yun, sabi ni mama, isang araw, kasi nga panay na ako absent noon, ang sabi ni mama, mag-enroll ka na sa Maynila. Ang problema naman sa nursing noon is maraming school, lalo na yung malalaking school, kailangan mo ng entrance exam. Hindi naman ako gayong kagaling. Sabi ko, mukhang kailangan ko maghanap ng eskwelahan na willing mag-admit ng student na hindi na kailangan ng entrance exam. Pero syempre, kailangan meron kang pambayad. Ayun, nabalitaan ko, may pinsan ako nagsabi sa akin na, bakit di mo subukan doon sa Fatima Valenzuela? Naku, sinama ko yung tsuhin ko. Hindi, first time ko nakarating sa Valenzuela. Pagdating doon, nag-enroll agad kami. Tapos yun, doon ako nag-nursing. Pero ang inspiration ko, siguro, subconsciously, dahil lagi ko nakikita ang tita ko noong siya yung college, at ako bata, lagi naka-white. Naalala ko, ang tiya ko ay merong dinaisect na palaka. Tapos nilagay sa board. Sa board. Na merong plastic. Tapos may mga label yung parts doon. Part yata ng anatomy, physiology. Ganoon din ako nung sa biology. 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 Ayan, sorry. So yun, doon na-fascinate na ako. Tapos nga, ayun. Siguro na-influensyahan ako ng tiyahin ko. Tapos hindi ko alam nung umpisa na gusto ko pala siya. Nagustuhan ko na lang naman siya noong nasa practice na eh. Pero nung nasa school, ay medyo medyo patayan talaga eh. Nagustuhan, kumbaga, natutuhan ko na lang din siyang i-embrace dahil sa Fatima, nagkataon na nagkaroon ng taekwondo team. So, isa ako sa first batch na nakapasok doon sa varsity. Pinayagan ako ng nursing department na as long as hindi siya makakasagabal sa Studies. lalo na sa duties o sa studies, sige, papayagan ka namin. Normally, ang nursing hindi masyadong supportive sa Sa sports. sa varsity. Kasi nga, nursing kailangan tutok ka which is understandable. Pero sila, pinayagan nila ako. So, nakatulong din dahil, hindi ko alam kung ilang SEM, pero nabigyan nila ako ng discount sa tuition dahil doon. At least nalibang ka? Oo, nalibang ako. Kasi, nag-taekwondo ako sa Quezon Province, tapos nag-black belt ako sa Manila, tapos na-practice ko siya sa Valenzuela. Ngayon, hindi na halata na ako'y black belt. Kayang-kaya pa yan. Puro belly na lang, wala ng belt. So, Dek, 7 years ka na pala dito sa UK. If I'm not mistaken, March 2018, so 7 years na siya. Is this 7 your years na ba siya? first country na
Abroad? Abroad. Oo, ito. So, bakit UK? Kasi nga ang tita ko dito nag-work. Nung 2018, 17 years na siya dito. Bigla na lang niya sinabi sa akin na, mag-o-opening kami. Nag-work na ako sa Pampanga as nurse. Yun, sa family, kasi taga doon si Mrs. Okay. Tapos sinabi niya, magkaka-opening kami, plano mo gang mag-apply? Sabi ko, tita, mahal na naman ang ibabayad sa itong mga requirements. IELTS exam ganito. Ay, sige, akong bahala. Sponsoran kita. Sponsoran kita, magkano ba yan? Di sinabi ko, 15,000 pa yata nun. Bumagsak. Tita, bumagsak. Matutuloy dyan. Sabi ni tita, ay siya, sige, pag sumama ulit. Isa pa uli. Bumagsak ulit. So, ang ginawa namin ni Mrs. para naman hindi nakakaya kay tita, although 100% pa rin ako nakadepende kay tita dahil nga sa mga bayad noong review center at saka nung exam. Sinipagan namin mag-asawa sa pagbebenta kasi nga galing nga kami sa networking before. So, meron kaming alam sa kahit paano sa paglo-launch ng small business. So, kami na sarili naming sabon, nag-direct selling kami. So, yun, nakatulong yun. Pero, na-cover lang siguro niya yung sa travel ko. Pero yung sa mismong tuition, talagang yun, kinapalan ko na. Although yung tita ko naman, ang haba naman ng pasensya. At natuloy-tuloy niya hanggang panlimang take. Hulaan ko, Dek. Writing to? Writing lag. Writing pala. Namansin nyo ba yun? Apat akong 6.5 eh. Apat nga akong 6.5. Yung speaking, muntik na akong makalimot sa Tagalog laging 8 Pero pagdating sa writing, 6.5. Buti na lang nagbaba sila. At saka ito ang ari ang parang ironic, at saka parang na-baffle ako. Nung nag-full effort ako sa writing, pak, talagang lahat ng however, second, finally, lahat yan, alam ko yan, pati furthermore, mention, above mention, di mga gayon. Lahat yan, kabisado ko noon. Ngayon, hindi na. Lahat yan, kabisado ko noon. Ang ganda ng structure ko. Kahit ano sabihin mong graph, kaya kong ilagay. Kaya ko nga yatang gumawa ng graph pero magmumukhang painting. Sa sobrang ko. Siyempre, matututo ka artwork. At saka alam mo yung ang tawag na sa'yo ng review center, hindi na pangalan mo. Suki na. Suki. Ito ko ulit. Suki na. Bagsak ko ulit. Hiyang-hiya na ako. Pero parang feeling ko na master ko na siya. Bakit ganun? Kung kailan perfect, 6.5 ang result. Pero nung hindi na ako nag-effort, dahil sabi ko kay tita, ay tita, baka hindi talaga para sa akin. Last na to. Nung last ko na, under ilang words ba ang limit ng 250. 250. Hindi pa yata ako naka 180. Pumasa ako. 7.5 pa. Akalain mo yun. Akalain mo yun? Anak ng baka, sabi ko, paano nangyari na? Kung kailan hindi na ako nag-effort tsaka ako pumasa. Ayun hindi ko na kine-question. Baka bawiin pa kasi baka mamaya bakit ganyan? Bakit kung kailan patanga-tanga ako ipa-rescore mo. Ayusin nyo yan. Di ba kaya bagsak naman? Hindi ko na hinabol. Noong una naghabol pa ako Ayaw talaga Hindi matinag yung British Council. Kasi may refund pag may refund kapag na-prove mo. At saka pag pumayag yung nagre-review, discretion niya. 2 beses ako nag-appeal, wala Wala. Nung huli, kahit parang tingin ko error dahil nga under ng count ng words, mababa siya. Hindi ko na hinabol. Sabi ko, mabuti na lang at may nagkamaling nag-check kasi matutuloy na ako sa UK. So yun, natuloy na ako dito. And hanggang ngayon, pinapangako ko pa rin sa tita ko na babayaran ko. Anong name ni tita pala? Ha? Anong name ni tita? Liway. Tita Liway. Shout out. Thank you kay Tita Liway. Ito yung maganda sa parang trait din sa Filipinos ba na if you're able to help your family or relatives, tumutulong talaga sila Kaya ako doon din kay Tita rin. Lahat na exam ko, Tita rin. Mga tita Tapos nung dumating ka dito, Dek, 'di ba? OSCE na. Yun na. Sa lahat po ng di nakakala mo, ang OSCE ay yun na yung practical exam. Grand yun din. Naming mga nurse para maging UKRN ka na. Para siyang RETDEM. Yung iba ang term, RETDEM, Revalida, something. At doon ko una nakita si Dek. Doon ko na nakita si Dek. Nung OSCE na sa content niya. Akala ko nag-classmate kayo sa Hindi. Akala ko nagkita tayo sa Southampton Nakita mo sana akong bumagsak. Ayaw pala. Doon ko nakita yung content mo ng OSCE. Pero bago tayo pumasok dyan, mamaya, tackle natin yan. Bro, pag nagsasalita si Dektek pa, para akong nanonood ng content. Oo nga. Hindi, nakakatuwa. Yeah. Parang ang saya kausap ito ni Dek. Pero Dek, I'm sure madaming curious sa life mo dito sa UK. Are you enjoying UK? And is UK your last destination, your final destination?
Grabe pala mga tanong dito. For me, dahil kasama ko family ko, I'm enjoying it of course. Parang naging comfort zone ko na ang UK. Parang nung una, nung di pa sila dumarating, syempre, may homesick ka na ano, parang feeling mo, napapatanong ka pa eh. Kaya nga nag-content ako dati ng evolution ng emotion ng OFW eh. Kasi yun yung naging experience ko. Nung kasama ko na sila, mas na-appreciate ko na yung UK. Pag gumagala kami, iba pa rin yung kasama mo ang pamilya mo. Whether sa Pilipinas, Everywhere. Oo. And anywhere. Hindi na question yung anong itsura ng lugar eh. Wala na. Pag Basta kasama mo magkasama. na pamilya mo, parang nagagawan nyo ng magandang moment yung kahit saan kayo mapunta. Siyempre, depende. Pag mainit ulo ng asawa ko, hindi magandang lugar ang UK para sa akin. Kailangan ko lumaypan. Depende sa mood. Oo. Pero kapag naipagluto ko siya, ayan, at tahimik yung mga bata, napakain, ayan. Masaya naman siya. Gusto ko ang UK. Yeah. At saka, hindi ko nakikita pa na kami ililipat, to be honest. Although, nagkaroon kami ng mga brainstorming kasi syempre, kailangan. May mga time kasi na pag mag-asawa lang kayo, uusap kayo tungkol sa ano ba, maganda ba tayo lumipat sa ganito, ganyan. So, meron kaming mga gayong conversation. So, yun, minsan, nababanggit namin is USA or Australia. Pero, hindi pa siya absolute plan. Na lang, kapag ka nagmumuni-muni lang kami. Pero so far, at the moment, gusto namin dito sa UK. At saka dito na nag-aaral ang mga bata. Correct. Yeah. Naka-adjust na rin sila, di ba? Naka-adjust na. Paras kayo ng parang sabi nga nila, 'di ba? It's not the place daw, it's the company. Kasi si Bro dumating na siya mag-isa din. Mag-isa din. 2 years bago dumating si Mrs. Ikaw ba? 2 years din. Same pa. Kasi 2018, 2020 Tapos, sila dumating. Dumating sila lahat na, kasama yung mga bata. Oo. Before COVID ba? Or Ginawa after COVID? Within During intra-COVID. Yung window. Oo. Buti Kaya na ang nakalipad, hirap ng naging proseso nila. Kada labas nila may pass. Kada labas nila kailangan tsaka ang mga bayad noon parang nagdoble. Kasi nga accessibility ganyan. Ang dami. Tapos syempre kailangan mong isipin yung social distancing pa pagdating nila sa kaya matagal yung mga pila ganyan. Ang hirap nun. Pero thank God talaga na ang nakuha nilang flight is yung last direct flight from Philippines to UK. Ano talaga yun? Tinadhana. Faith talaga yun. Doon ako naniniwala sa faith. Correct. Yeah. Paano naman pumasok yung content creation? Yun talaga ang gusto naming malaman, Dek. Saan nag-umpisa? Saan nag-umpisa? First of all, bakit yung name mo sa Facebook is Dek nga pala? Ang pangalan ko kasi ay Chris Benedict. Meron ako twin brother, Chris Benjamin. So, ang mama ko, para kami, sa Palayaw. Ang Benedict, Dek. ang Palayaw sa is Dek. Okay. Or Ikto. Ikto. Benedicto kasi yan. Ang Tagalog ng Benedicto. So, Ikto. Paggalit, Ikto. Pagalit yan. Okay, Benedict. Isa. Oo. Dek kasi twin mo. Si twin ko is Benjamin, so Hamin. At tapos ang kakambal ko, pupunta sa Ireland, I think next year or within the year. Nurse din siya? Ang asawa niya ay nurse. Teacher siya. Okay. Kaya sabi ko sa kanya, may mga nanonood sa akin sa Ireland, kapag binati ka, wag mong baka masira image ko sa Ireland. Uy, curious ako. Baka gawa rin siya. Kamukha mo, bro. Identical twins. Identical, wow. Monozygotic. Diba? Pwede na yun Joshua and Tita Beth. Ewan ko kung anong gagawin. Basta sabi niya, sige, ako nang bala, babatiin ko. Sabi niya. Gawa din siyang content about bench nga pala. Tapos yun, naisip ko na, sabi ko, kailangan yung page name ko is original, na tipong hindi pa ako nagko-content, pag nakita mo na yung page ko ay matatandaan mo yung pangalan ko. So sabi ko, ang palayo ko, Dek, wala masyadong tinatawag na Dek, sige, Dek. Tapos may pinapanood kasi ako sa YouTube na si TPC nga pala. Parang Yung commentator siya alam ko, commentary siya So nakita ko yung nga pala, sabi ko, sige nga, Dek nga pala. Tinype ko yung Dek nga pala kasi ko ng parehong identity. Dalawa lang nakita ko. Yung Dek marami. Sabi ko, sige, ilagay ko na yung nga pala para Dek nga pala. At least, dalawa lang yung makakapareho ko. Thank God na magkakaiba kami na itsura. Kaya, madidistinguish mo talaga yun sa akin. Tapos, yun nga, dahil nagka-blue check na ako, ewan ko kung ano nangyari doon dahil mangyayari impersonation, baka Pero, andun pa rin, ang ko lang is, at least,
nakakita ko ng unique na name para sa page ko. So, doon na nag-start. Tapos, napapanood na kita nun, Siege, sa sa digital. Oo. Digital nursing. Dahil- Sikat na sikat talaga si Man to. Oo. Nung time na yon, si Mrs. ay nandito na. Lagi niyang sinasabi sa akin na, Daddy, tingnan mo, pinapanood ko itong sila, mga ganitong content creator. Mga nakakatawa, sila Nurse Even, Oo. Alvin. Marami pa siyang pinapanood na na nagko-comedy. Tsaka mga probinsyano, mga taga Batangas, taga Quezon, natatawa siya sa accent. So meron siyang pinakita sa akin na content creator, Matet ang pangalan, Batanggin niya. Ang galing ng Alay. content niya. Alay. Oo. Alay, kaping-kaping Ngayon talaga. sabi niya, nakakatawa. So sabi niya sa akin, isang araw, sabi niya, Daddy, bakit di ka na lang magganito? Kasi wala na ako mapanood. Para naman may mapagtawanan ako. Sabi ko, galing ng asawa ko, gagawin pa akong clown. Tapos mandadamay pa. Ang galing ni Mrs., no? Pero noon, parang deep inside, sabi ko, ano kaya kung magamit ko yung yung ability ko na kasi kengkoy nga ako eh. Naging class president lang naman ako dahil kengkoy ako eh. Naging class president ako sa Fatima noon. Dahil napakahilig ko mag-volunteer na, photocopy, mangongolekta. Tapos makikipagbiroan ako sa mga klase ko. Nangi-scam ako dahil ang photocopy is 50 cents, pero ang collection ko, piso. Malay ba nila? Ako naman yung tatakbo sa Ikaw naman photocopy mag-effort. center. Di meron na akong, ilan kami, alam mo naman ang Fatima, madaming, atas sa diba? population ng nursing. So, paldong-paldo ako noon. May pandota ako. Ayun, napansin ko na ang ingay ko ganito. Paano ko ba matuturn tong ko into parang a benefit? Naging productive, no? Oo. Tapos nag-networking pa ako. Nasanay ako sa pagsasalita sa unahan. Naging speaker ako ng company noong bukas pa, bago bumagsak. Tapos, ang nangyari, sabi ko, kailangan natin ng business, mami, dahil pakiramdam ko, hindi, yung mga gusto namin, masyado kaming mataas kasing gusto namin ng ganitong bahay, ganitong gamit, ganitong Siyempre, nangangarap. Manifesting. So, sabi ko, parang, mami, mahirap maabot kung hindi natin hawak yung ganitong budget. Kailangan natin ng sideline. Nag-try kami ng mga business, ganyan-ganyan. Hanggang sa nakita ko na yung page mo ng digital nursing, nag-research din ako dyan. Hanggang sa sinukuha ko, hindi ko maintindihan eh. Tapos, Ano ba itong ginagawa nito? nag-ano kami ng mga libro, na yung gagawa ka sa Amazon KDP, pinasok ko yan. Meron pa rin ako. Although hindi ko na siya natrabaho nung nag-content ako. Tapos, dumating sa point na pinipilit na talaga niya ako. Daddy, gawin mo ito. Nagsasabihin lang niya yung ginagawa niya araw-araw. Sabi ko, madali sa'yo kasi hindi naman ikaw ang gagawa eh. Ako yung mag-aarte-arte. Tapos pagkatapos i-voice over ko. Pero hindi niya alam, inaaral ko na ang editing. Inaaral ko na ang voice over. Nanonood na ako ng mga content creator na yun ang niche. Tapos yun, dumating yung time, ginawa ko na yung page August. Tapos sabi ko, sige. Post ko na yung first content ko. Yung first content ko ay naghuhugas ako ng plato. Tapos sinasabi ko lang kung ano inutos niya sa akin at kung ano pakiramdam ng nautusan, nagawa mo yung utos, tapos ano yung pakiramdam ng Ang nakita ko na lang na selling point ko ay, syempre nasa UK ako. So, maraming makikurious na ano kaya ang buhay asawa sa UK. Although marami na kasing gayong content, kaya sabi ko, medyo magiging stiff yung competition. Pero sige, ile-leverage ko na lang yung aking punto sa kasi nga, taga Quezon ako. Siguro yun ang magiging isa kong selling Parang point. uniqueness din. Dahil unique. Sabi ko kasi bago ako nag-umpisa, kailangan, mangopya man ako, mag-turn out pa rin siya na original. Nangungopya talaga ako kasi gano'n naman, Parang i-improvise mo lang siya ng content. Ganun yung content creation. Para maging original content mo kasi siya, hindi ka ma-flag, i-recreate mo. Pero ang idea kasi sharing lang naman yan eh. Nakita ko sa'yo, feeling ko may maganda akong version, gagawin ko yung version ko, original ko na yun. Pero ang sabi ko nga, hindi pwede na kung gusto ko talaga na, ewan ko kung medyo mayabang yung dating pero ang sabi ko, I have more than what I am showing eh. Sabi ko, mayroon pa akong natatago eh. Kailangan ko mas maging original pa. So, ang sabi ko nga, kailangan ko mag-risk. Gumawa ako ng mga content na alam kong either hindi pa nakikita sa iba or kaunti pa lang yung gumagawa. Kaya, imbis na mag-chase ako ng mga nakikita ko na nagba-viral at i-recreate ko, nag-isip na lang ako ng sinusulat ko. Kaya doon dumating yung una kong content na Oski. Oo. Yun nga yung una kong nakita. Yung Na- Oski. Ako din. Pumatok talaga yung Oski na yun. Gawa ng, going back, yung aking mga unang contents ay
tungkol sa asawa at tatay. Oo. Kaya nga ang page ko dek-dek nga pala asawa at tatay. Oo. Walang nurse. Walang nurse. Dahil ang nurse content noon ay ina-avoid ko talaga. Dahil sabi ko, I'm not the sharpest knife in the kitchen pagdating sa nursing. Sa specific, sa clinical. Parang pakiramdam ko, okay ako magsalita, pero pagdating sa sharing ng info about nursing, ay yung mga textbook specifics Mahirap. na details. Parang medyo parang exposed ako, parang hindi ko kaya. Kasi nga I'm into informative contents noon at saka so sabi ko, sige sa utos na lang muna ni Mrs. Total nakakatawa naman 'yan. Ang nangyari, naubusan siya ng utos. Dumating kami sa point na gumising ako, Mami, anong iutos mo ngayon? Sabi niya, ay ganito. Ay, nagawa ko na yan kahapon. Ay, yung basura. Ay, nagawa ko na yan. Hindi ko na mapupush yan. Wala ka bang bagong utos? Tapos yung nagkatitigan na lang kami na, hala, nauubos pa lang idea. Yun ang maganda nung naghanap ng utos, bro. O yun na nga eh. Siya nag-benefit. Dahil ako, naging proactive tuloy ako na maghanap ng utos. Eh nung una, ayaw ko sumunod eh. Eh ngayon, para magka-content, kailangan may utos. Tuwan-tuwa siya dahil, siyempre, iko-content mo, naglilinis ka. Alam ka naman, pangit yung paglilinis mo. Pangit yung pagbabakyo mo. Dati basal ako nagbabakyo. Masabi lang na natapos. Yun, nag-benefit siya. Buti na lang nakaalis ako doon. Kasi hindi na niya ako naaabuso ngayon pagdating sa gawaing bahay. Tapos, yun nga, feeling ko naubusan ako. Nag-dive naman ako sa informative. Nagpunta kami ng bath, nagpunta kami ng iba't ibang lugar. Nakita ko dikit-dikit yung mga bahay. Ginawa ko ng script. Nag-research ako ng history. Tapos ginawa ko siya ng parang Kuya Kim style. Sabi ko, sige, tingnan nga natin to. Tungkol sa lugar na yon, mga Okay naman, umaandar naman siya. Pero sabi ko may kulang pa siguro. Yun siguro yung journey ng paghahanap ng niche ng content creator. Yeah. Yung post ka lang na magpo-post hanggang sa makita mo. Ang ironic dahil kung ano pa yung pinaka iniiwasan ko, yung pala. doon pa ako nilapit ng faith. Kaya sabi ko, sige, ganito na lang. Kasi nga, kung ito ang pumapatok sa akin, sa persona na ipinapakita ko, kaya naman sigurong gawa ng paraan yung knowledge part na pwede naman ako mag-review bago ko sabihin yung mga info about nursing. Para safe pa rin ako. Or kung alam ko naman siya because of experience, safe pa rin ako. Total, ang nursing naman, depende pa rin sa practice eh. Kaya hindi mo naman talaga mapiplease lahat. Like any other content, hindi mo mapiplease lahat. Meron pa rin talagang basher or parang meron pa rin talagang comment na magiging opposite doon sa gusto mo ipakita. Which is okay lang. Nasa pag-receive mo naman eh. Ayun nga, sabi ko, kung ano pa hindi papatok, eto yung dahil yung OSCE, napanaginipan ko lang yun. Dahil bumagsak ako. Nag-umpisa talaga sa panaginip, bro. Iyak ako ng iyak. At bumalik ako sa Northampton at tinake ko siya. Same, Northampton. Yung babalik ka lang sa Northampton para sa isang station? Grabe, no? Pera, no? Yung effort, di ba? Ngayon na panaginipan ko. Nagtataka lang ako pagising ko, natatawa ako sa sarili ko. Kasi parang nakita ko yung sarili ko na mali-mali English ko, mali-mali ginawa ko. Sabi ko, teka, tatandaan ko ito, kailangan ko isulat. Ay di, isinulat ko sa akin notebook. Pagsulat ko, tama-tama, wala akong content. Gawin ko kaya ito. Wala naman ako nakitang ibang comedy na OSCE, na Ret Dem. Meron siguro, pero Ret Dem siya in a sense na sa school. Pero formal. Wala yung OSCE. Wala ka nakitang caption na OSCE. Wala ka nakitang title ng video na OSCE something. Meron siguro, pero yung mga tutorial, yung talagang serious. Very formal, serious nga. Pero yung comedy about OSCE experience, sabi ko, ay, mukhang umiinit yung pet ko. Sabi ko, shoot ko. Pag-post ko yung una, maganda, maraming tumawa. Sabi ko, sundan ko pa. Kasi doon ko lang naranasan yung 20 likes ng 2 minutes. Grabe yun, di ba? Tuwa. Kasi yung 5, tapos kakilala mo lahat. Tuwa ka na nun. Ang anong pag-post mo, tapos may nag-like agad. Uy, di ba? Nung una, pag may nag-like sa page namin at nakita ni Mrs. na, ay, kilala ko to, taga sa amin to. Tuwa na ako nun. Sabi ko, hindi natin kinakausap yan, pero nilike yun. Di parang, feeling mo 1 million followers ka na eh. Tapos, pag mayroong hindi kilala, ay, hindi natin kilala to. Ibig sabihin, nakikilala na tayo. Pero 3 pa lang follower mo. So, yung mga ganun pakiramdam ba? Ang nangyari, pinost ko yung una, tuwa ako, sabi ko, ang sabi, kapag pumutok yung content, sundan mo ng similar. Para yung momentum, tuloy-tuloy. Gawa ulit ako. Yung pangalawa, yung part 2, dun yung nakita ni Sage. Na na-share ni Sage,
At wala na, the rest is history. Oo. Nung na-share niya, ewan ko, mangiyak-ngiyak yata ako tumakbo kay May. Sabi ko, alam mo ba kung sino nag-share nito? Si Siege to. Yung gayong-gayo na nurse. Puro ganun lang. Wala sa walang pasyente. Sabi ko ganun. Pag na-share niya to, tingnan mo kung gano'ng karami followers ito. Wala na, sabog na. Sabi ko ganun. Tapos tahimik lang siya. Tapos yun, hanggang sa the next day, nag-comment ka, sabi mo na, nagte-trend ka na. Doon ko na napansin na, ito pala pakiramdam na nag-trend. Oo. Ang dami na kasi nun. I don't know how many... Nung nakita ko si Dek, 4,000 4,000. 4,000 followers. 4,000. Tapos, that time kasi, bro, nung linabas mo kasi yung Oski, tama ka. Ang yung iba kasi informative. Pero ikaw, very natural and comedy. Kasi tayo, aminin natin, nung nag-Oski tayo, humarap tayo sa salamin, di ba? Yung kasi itsura natin ng uso. Parang exaggerated tayo sa salamin, di ba? Oo. Parang, ako nga ngayon, parang hand washing na lang talaga naalala ko. Yung kaya kong di ba? Yung mga ganun, open top, wet hands, apply soap, ganyan, ganyan. Oo, So grabe ikaw, yun. parang, yung mukha mo, tapos yung facial expression, ang galing. Sabi ko, Parang realistic talaga. realistic talaga. Tapos, Realistic. napapanood na kasi ko, 4K, pero may potential to. Sabi ko, ang magaling to. Nagkausap kami ni Siege, sabi rin sa akin ni Siege, bro, napanood mo na rin yung Dek. Sinare nga ni Siege. Tapos nung napansin ko yung pag-share ni Siege, parang, kasi magaling ka na bro, magaling ka. Pero yung parang na ano yung, di ba, parang yung mga nurses na viewers Oo, niya. dun talaga Parang, yung... Para sa akin, kaya thankful talaga ako. Grab ko rin yung opportunity mag-thank you kay Boss Siege. Oo. Kasi naniniwala ako sa sa universal laws. Ay, universal laws. Oh, makinig kayo ha? galing kayo. Ano to? IELTS, ano to? Pagdating, ito, second taker ako ng IELTS. Maniwala kayo sa akin. Pagdating sa universal laws, meron akong dalawang kinakapitan dyan. Law of attraction at saka law of divine order. Ang nangyari doon sa amin nangyari sa amin? Ang nangyari nangyari doon sa'yo? sa sitwasyon namin ni Siege, na shinare niya, naniniwala ako na yun ay law of divine order. Dahil kahit ano naman ang gawin ko, kahit pang nursing, kung hindi isang content creator na may na-establish na identity ang mag-share, hindi siya agad kakagatin. Pakiramdam ko bukod sa tinetesting pa rin ako ni Meta, iba pa rin ang isang Siege Manto nag-share. Iba ka talaga, bro. Dahil hindi, real talk kasi nga, Real talk, oh. may following ka eh. So, yung shinare mo is influential. Shinare niya ako. So, yung mga tao is nakita niya na kung naging interested si Siege, interesting to. Oo. Tapos ibang content creator, susunod na rin. Ayan, Nakikita kaya sabi nila, ko, manood na rin. hindi ko alam kung lasing si Siege o nag-a-addict ito. Basta na-share niya, wag na niyang bawiin at ito na ang aking moment. Tapos di ba pinost mo? Tapos ang ginawa ko, nileverage ko. Sabi ko, kailangan mapasalamatan ko si Siege at the same time, makita ng mga tao na nagkaroon kami kahit paano ng connection. Oo. Kasi nga marami siyang followers. Oo. Tapos ako, 4,000 lang. Oo. Siguro yung 2,000, Relative. kinausap ko lang. Mga kamag-anak ko. Mga tropa. Mga tropa, mga napilitan, ganyan. Tapos, pinost ko siya. Doon, nagtuloy-tuloy ulit. Tapos nakita ko yung magandang leveraging system na sabi ko, okay, nagpasalamat ako kay Siege, tapos na-appreciate niya rin ako. Nag-react siya, nag-engage siya. So marami na rin nag-engage. Nag-focus ulit ako sa content. Sabi ko, anong magandang sunod na i-focus ko? Sinisingit ko pa rin naman yung informative. Pero ngayon kasi mas pinapakinggan ko ang gusto ng followers, yung majority. Although gusto kong bumalik dahil gusto ko may variety ako eh. Gusto ko bukod sa comedy, meron ako informative at meron akong outside nursing. Dahil pagdating ng time, lahat naman tayo as content creators mag-i-evolve. Pagdating sa content. Dahil may tinatawag na something yung fatigue. Minsan, ang mga viewers kapag same content, Naumay na. nauumay Nawala sila. na. So, kailangan Mag-innovate. may Innovate laro ka. tayo sa pagdating sa Pero ang galing mo sa innovation, bro. Kasi after that, Oski, sunod na yung si Joshua. Na-develop mo na yung, di ba, yung si Ate Beth and Joshua. Doon Yung idea naman, bro, dahil sabi ko, pumatok yung nag-English ako. So, siguro, parang nurse dyan, baka may potential ako na ma-attract yung non-Filipino audience. Oo. Total nursing, parang universal language na rin tingin natin dyan eh. Sabi ko, sige, gawa nga ako ng content na, pagdating sa handover or sa endorsement. Ano ang itsura ko noong bago pa ako versus, meron kasi akong, dito ko sasabihin, meron akong ate-ate sa ward, si Okay. Ate Beth. Yan siya. Ayan, totoo si Ate Totoo Beth. talaga. Totoo si Ate Beth. Totoo si Ate talaga. Beth. Oo. Ngayon, bukod sa tita ko, at saka nandyan si Ate Beth, na ginaguide ako nung nag-uumpisa ako. Pag ako nagiging bida-bida, si Ate Beth yung aking, parang nire-reset niya ako. Linya niya lagi yung maldito ka, ganito gawin mo, ganito.
Hindi mo na kailangan gawin yan. Basta nasunod mo ang ganito. Ni-recall ko lang. Sabi ko, sige, gagawa ako ng 2 character na yung isa is kakarating lang, hat na hat siya na makilala ng lahat. Siyempre, Pabida, di ba? Kasi, Pabibo. di ba nga, kailangan natin nung parang sa Sigmund Freud na love and belongingness. Di ba, yun yung unang kailangan. Gusto mo people pleaser kapag dating tama. dahil Pinipis ayaw mo mo lahat. mapag-iwanan eh. So, yun yung una kong character, yung bago, yung mainit, talagang excited siya, bida-bida siya, matalino. At yung pangalawa is yung experience na laid back lang si ate, tapos alam niya kung kailan magtataray, alam niya kung kailan magiging emotional, alam niya kung kailan na sisitahin ka, ganyan. So, yun. Ang first episode ko nun ay si Joshua. Nag-isip ako ng pangalan. Sabi ko, ano kayo magandang pangalan? Yung common, di ba? Yung common. Nauuso nun yung tawag kay Joshua na yung artista. Joshua Garcia. Joshua Garcia na Joshua. Joshua. Pagdating sa mga gaming platform kasi nag-games din siya eh. Sabi ko, sige, kunin ko to, Joshua. Kasi wala pa naman ako gumagamit ng Joshua. Tapos si Ate Beth yun. Si Ate Beth na yun. Although, yung name talaga ang kinuha ko, pero yung personality is halo-halo sila. Merong galing sa tita ko, kay Ate Beth mismo. Kasi si Ate Beth, yung totoong Ate Beth, super bait niya, hindi yan nagtataray. Alam niya ba na ano? Alam niya. Doon mo Kaya lang nga, niya. piniem ko siya minsan, sabi ko, Ate Beth, napanood mo ba yung mga video ko? Sabi niya, oo, maldito ka. Doon sa unit namin, tinatanong nila ako kung napanood ba kita. Walang iya ka, sabi niya gano'n. Tapos yun, natatawa siya. Tapos sinabi na rin daw niya sa family members niya na panoorin ako. Ayun, gusto ko lang kasing minessage ko siya dahil nga baka mamaya kasi isipin niya na baka mangyari. Pinapapangit ko yung image niya dahil mataray ang dating ng Ate Beth eh. Gusto ko lang i-reassure siya na hindi, comedy lang yan. Tsaka, Hinaluan mo na lang ng hindi ibig sabihin content. ikaw yan, ganyan. So mix-mix yan ng mga ate-ate. Doon lang yung idea, pero na-mix na. Oo, okay naman sa kanya. Tapos masaya naman siya. Tapos nagko-comment siya, basta isa siya sa mga bet na nagko-comment doon. Okay. For privacy, hindi Thank ko you, thank you, Ate Beth. Thank you, Ate Beth. Andiyan si Ate Beth. Natutuwa ako dahil na-appreciate niya. Si Joshua, lahat ng pa-epal sa word yun. Kaya wala masyadong nagre-react kay Joshua. May mag-react man sa personality ni Joshua, sa character niya, galit. Kasi nga, hindi naman mawawala yan na may excited tayong ka-work. Yun yung pinagkuna ko na inspirasyon. Mga ganong ka-work. Ay ako, ganun kasi ako dati na gusto ko, ang pagkakilala sa akin, magaling. Kaya kahit parang over na yung explanation, ginagawa ko. Mga papansin, parang ganon. So, si Joshua yung ganon. Si Joshua yung baby pa, si ate yung naghuhubog sa kanya. Parang, ang goal ko is makarelate yung tao na hindi ka pwedeng dumating dito, magaling ka na eh. Kailangan meron ka pa ring ate, kuya, Makinig ka. nauna dito, na wala kang magagawa kundi irespeto yung experience nila, irespeto yung position nila, at tanggapin na kailangan mo yung isang ate o kuya na mag-guide sa'yo dito. Dahil hindi ka naman darating dito ng may magulang eh. Ngayon, pag dumating ka dito ng ma-pride, galing-galingan ka, maliligaw ka talaga. So, yun yung idea ng Joshua Ate Beth. Yung gina-guide at yung nag-guide. Nakita ko nung binibehind the scene ka ni Mrs. mo, nag-Ate Beth ka. Nakakatawa kasi nakita ng tao. Genuine Nakita ko, yung ano. Genuine. Nakita yung effort mo ba Effort talaga. sa pag Oo. costume mo ng Isang Ate Beth. camera tapos yun. Kaya nakita ko yung support ni Mrs. no. Ay, oo. Iba talaga yung Siya ang bumili ng camera. Siya ang bumili ng mga wig. Siya ang bumili ng ano. Talaga? Ang sabi nga lang niya sa akin, basta nandiyan ka lang, bibihisan na kita. Oo. Lahat to damit ko. Ang akin lang siguro, brief ko. Pero luma na yon. Lahat to, bago na. Pareho tayo, bro. Dati to, si Mrs. bumibili. Oo. Ang problema lang, pag nagagalit siya, binili kita ng ganito ah. Ano nangyari siya? Binili kita ng ganito. Binibili kita ng ganito, tapos tatamarin ka. Yun ang mahirap eh. Tapos pag ikaw galit ka rin, di ba galit ka, lalabas mo to sa isip mo, siyang bumili ng damit ko. Tapos wag lang magalit. Oo, di ba? Hindi ka makabanat eh. Mamaya. Anak ka na nga. Oo. Diba? Ihiga ka na lang, tapos iiyak ka na lang. Ganun. Pero Dek, deserve mo talaga. Deserve Ay, talaga. salamat. And I know salamat. that this year mas lalo ka pang tataas. Sana Actually, sabi ko, inulit-ulit ko kay AJ na I think si Dek is rising nurse content creator. Mabuti nandito ka na bago ka mag 1 million Oo, followers, bro. Bro, baka mag 1 million. Baka mabisi ka masyado. Mahirapan kami sa scheduling sa'yo. Ang ano lang sa tenga kasi nung pagka sinabi na parang rising content creator, hindi ko pa siya nadadigest, di pa siya nagsisink in. Although, meron nga nagsasabi, pero parang sabi ko nga, talaga ba? Pero natutuwa ako sa traction na nakukuha ko ngayon. Kaya Grabe ayun. Nakita namin yung potential mo, Dek. Tapos yung growth spurt
talaga, Yeah. bro. No, grabe. Pero actually, Dek, kwento ko lang yung story ha. Sa side ko din. Sige, bro. Ang nangyari kasi, nasa bahay lang ako, tapos nakahiga, tapos tingin-tingin ako naman, tapos di ba, tingin-tingin ka ng ano. Tapos nakita ko, sino tong Dek nga pala? Tapos ano, Talaga? Aksidente lang? Tapos dumaan lang sa feed ko, tapos sabi ko, wala, nakaka-relate ako sa Oski yan. Oski. Oski, Tapos shinare ko, sabi ko, patingin ko sa profile, sabi ko, wala, 4.5 followers. But I think this guy deserves more. Kasi super funny talaga. Sabi ko, share ko nga para makita ng mga ano. Tapos ganito si Bray. Pag pag may nagustuhan siya, na parang, bro, i-share natin to, tulungan natin to. Kahit di namin kilala. Kasi alam mo bakit? Kasi nag-start kami ng parang, lalo na ako, parang ako lang, wala akong kakilala. Oo. So alam ko yung feeling na you want to try, you want to do your best para kasi sa content creation gusto na naman, hindi naman sa pero gusto din natin makita ng mga tao yung Kaya nga gawa natin. sabi ko nga kay Mrs. Kung sakaling nagbiroan pa nga kami nun, sabi ko, shinare ni Sage. Alam mo, sunod yan, magigess na ako dyan. Tapos sabi sa akin ni Mrs., pumunta ka, may bayad o wala, dahil sila yung naging way kung bakit ka So, ayun, ito yung pang thank you ko. Thank dahil, you, kitang-kita namin yung effort mo talaga. Grabe yun. Yung biyahe mo papunta dito. Kasi hindi kayo nag-gatekeep. Marami kasing content creators ang nag-gatekeep. Well, mahilig naman talaga ako magsabi ng minsan totoo naman talaga. Pero merong mga content creator na nag-gatekeep niya, siguro subconsciously dahil focus siya sa craft niya. Hindi na niya nakakalimutan nung iba na pwede ko matulungan pala tong si ganito. Kami nga ni Sitch, di ba? Dumaan din siya sa Kaya natutuwa ako dahil napaka-selfless nung tsaka natuwa si Sage sa content ko. Saka dream ko din talaga gumawa ng community ng mga content creators. Kasi wala pa tayong talaga, yung community talaga. Kasi malalayo kasi yung mga content creators sa UK. So isa yun sa mga dream ko na connect tayong lahat. Magkakilala tayo. Yeah. Di ba? So, Dek, isang tanong, isang sagot. Content creation is? Commitment. At dahil dyan, Babalik ang The Nurse Nurse Show. Grabe yung shift na yun, bro. Ay, grabe. Kapagod. Yung pasyente ko, inasatan ng catheter. Oh. Ano nangyari? Break niya? Break. Break. Yung pasyente ko, inasatan ng catheter. Tapos? Hindi pumapasok. Yung nangyari sa akin, yung pasyente ko, nakailang catheter na akong try, hindi talaga kasi bariatric, di ko makita talaga yung point of entry. Grabe. Ano pa? Tapos yung pasyente ko, yung pustiso niya, binibigyan yun sa isang pasyente. Yung pasyente ko nga yung pustiso niya sa akin hinahanap Grabe nga yung, tapos nagalit yung relative dahil ang alam nila dumating yung pasyente may pustiso, pero sabi ko wala. Ano nangyari sa'yo? Tapos yung doktor ko, tawag. Yung doktor ko nga lagi mainit ang ulo sa akin, kaya nga i-report ko na kayo, malapit ko na i-report yun. Tapos yung in-charge ko naman, nagmingi ako ng tulong. Sino si Yung in-charge wala ko. ka sa in-charge ko. Mas mainit ulo sa in-charge mo. Lagi nga tapos sa break mo. Tapos yung in-charge mo. Ikaw na magkwento. So, nagbabalik ang The Nurse Nurse Show! Grabe yung usapan, bro. Grabe, napakasaya, bro. Yes. Masaya talagang kausap to si Dek. So, Dek, kayo naman, let's have some icebreaker. So, we prepared something for you. Takot naman. Yan, may pangapabunot-bunot kami, Dek. Safe ba yan? Baka Safe to. Safe place. Di ba tayo madedeport yan? Hindi, British Depende na tayo, sagot mo. Bagay British na ako Ang meron dito yung parang merong scenario. Okay. Tapos, mo lang, i-roleplay mo lang. Roleplay pala natin. Kasama pala kami. Sige. Yeah? Okay lang? Sige. Okay, let's start. Yeah. Dek as a nurse with hosting experience. Yun. Alright, welcome back to our ward. My name is Deknek. I'm your nurse for today. And I have my lovely two patients here. One is a hip fracture and the other one is a shoulder fracture. Okay, let's meet our patients for today. Our patient number 1 is, what's your name, sir? EJ. And how long have you been here? In the ward? 3 days. How many days has it been from the fall? 1 week. Okay. Have you had your operation already? Yeah. Okay. How's your pain? If you scale it from 1 to 10, 10 being the highest, 1 is the lowest. Sometimes 6, sometimes 10. Okay. So the ultimate question is, EJ, how did you manage to fall and break your femoral bone or your hip bone?
I'm trying to climb the tree. Oh my goodness. Yes. Well, who am I to judge? I'm just your nurse. Ladies and gentlemen, contestant number 5, patient number 1. Our patient number 2 is a shoulder fracture, and we will know how it happened. Let's get to know our second patient. What's your name, sir? Siege, And how old are you? 35, And how long have you been admitted in this ward? 7 days. Oh, okay. So, what happened? Share us your experience how you broke your shoulder. You don't want to know because it's private. It's confidential, right? It happened in my room with someone. Let's not go beyond that because this is child-friendly ward. Have you had your operation already? Yes. How was it? It was fine. Yeah. Oh yeah, it's a Yeah. little asymmetrical but it's fine, right? Yeah. A little bit painful. Ladies and gentlemen, patient number 2. Ang galing, galing. Galing! Natawid niya talaga yun nun, Grabe, hosting. hirap pa. Grabe, Grabe. talented talaga si Oo, Dek. talented talaga si No Dek. doubt. Bunso versus ate na medical resident. Tok, tok, tok. Ako kumatok. Hello. Hello, nurse. Ay, sir, kamusta na ho? Anong nangyari? Nakita ko yung doktor, ah. Oo, nagpumunta nga siya dito. Sabi niya, pwede daw ako umuwi. Asa na? Kanina pa ako naghintay dito. Sinabi niya sa inyo? Oo, sabi niya, pwede na ako umuwi. Asa na yung mga gamot ko? Sabi niya, Ngayon daw, ngayon? Ngayon daw. Sabi niya, paglabas niya, bibigay na niyo daw yung gamot sa akin, tapos uwi na daw kami. Baka walang nababalitaan. Pakiasikaso naman, Dok. Ay, ako nang bahala. At yung kapatid ko yun, ate ko yun. Kasi kausapin mo yung kapatid mo, ate mo pala Sige, yun. labas na ako ha. Lumabas. Ate. Oh, Ate, ano yung sinasabi ng pasyente, uuwi na daw, hindi ka naman dumaan sa akin, nasa inyo order. sino sabi yan? Ako. Yung pasyente, gusto nang umuwi. Ay, sinabihan mo daw pwede nang umuwi. Hindi ako nagsabi. Ano ko ito si ate? Ang gulo-gulo mo, ikaw lang doktor dito eh. Ah, hindi pa ako nagsabi, hindi ko pa siya pinapauwi. Baka gusto niya umuwi. Pinapauwi mo ba? Ay, sinungaling pala yung pasyente, ano? Baka. Ang sabi ng pasyente, gusto na niyang umuwi. At ang sabi mo daw ay pwede na. Aring chart ay walang nakalagay kundi pangalan niya eh. Ano gang order mo? Hindi pa ako nagsabi. Kasi nga, marami pa siyang inaantay na gamot. Pakahirap naman ng kayan. Sabihin mo dun sa pasyente na di pa siya uuwi. Ang gantay mo yung silang gamot niya, ng TTA niya. Babalikan ko ang pasyente, sabi ko, alay kayo po pala sinungaling. Ano gagawin ko? Baka nag-hallucinate yun. Kausapin mo ang pasyente. Pero ano ka sa tingin mo, uuwi na yon? Mag-aantay lang siyang gamot muna bago siya umuwi. Ikaw na magsabi! Trabaho mo yan eh. Sabi mo, uuwi na eh. Ano trabaho ko? Trabaho Ikaw mo. magsabi, ikaw doktor, gamot yun. Busy pa ako sa ibang pasyente eh. Ano ko ito siya, eh? Kasi bumalik ka na sa ER, walang kwenta. Kaya mo yan, explain mo sa, dun. Pupunta ako grabe, dun mamaya, pauwiin ko na siya mamaya hapon. Siya ka babalik, bumalik. Tok, tok, tok. Oh, Ay, sir, nakausap ko ng si ate. Ay, yung doktor. Ano pa raw siya ng gamot eh. Kaya hindi ka pa daw basta-basta uwi. Hintayin ko pa daw yung kanyang instruction. wait lang, sino ka? Nagwari si sir! Nasaan ka yung chart nito? Nasaan ba ako? Ala! Si sir! Galing. Ang hirap tapusin. Galing nga bro. Tita Beth as an NIC versus attitude na doktor. Ring. Hello, doctor? Hello, yes, it's a doctor. Yes, this is Beth. How are you doing, doctor? I'm good, yes. What is it, Beth? I'd like to hand over a patient. I think this patient needs clerking. Patient arrived to the ward. No clerking. What's happening, doctor? Well, I told my registrar to do the clerking. Is she not there? And? No, she's not here. There's no clerking. Oh, you have to find her. I'm too busy, Beth. How old are you, doctor? Why do you ask? Is it relevant? Are you gonna answer the question or because I'm confused. I'm waiting for a doctor to clerk, and now you're telling me to just do it by myself. I'm not even a doctor. So, what's our game plan, doctor? You cannot even do a telephone handover because this needs your presence, doctor. Well, I told you to find my registrar. Are you stupid? Doctor, I think you're the second person who called me that word. And the last person is already 6 feet below the hospital. Do you really want to repeat that, doctor? Where's this ward? It's just here. What's the name of the ward? Laventine ward. Oh, I'm at the door now.
You're very good, my lovely. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Serve talaga ni Dekdek bilang isang rising nurse content creator. Na mahilig sa rice. Hindi na ako magtataka. Actually, Mga million to, bro. Na-interview ako ni Karaket. Ay, isang sikat Tapos, din yun, si Karake. Pogi yun, di ba? Ang gwapo. Siyempre, kamampangan. Ngayon, minessage niya ako nung isang araw. Sabi niya, bro, pakisagot na tong ibang tanong. Magmumukhang luma yung ating interview. Ayun, na-share ko lang. Shout out kay Karaket. Shout out, Karaket. Sabi ko nga, bago ka mag 1 million, dapat ma-interview kasi di na kami makasingin sa schedule mo, bro. Di, papa-interview pa rin naman ako pag nag 1 million. Huwag mo kaming kalimutan, ha? Oh, baka pag 1 million ka na kami, 999 na. Oh. Basta ita-transfer nyo lang yung ano. Alam mo joke na lang, joke lang. So, bilang isang content creator ngayon, anong masasabi mo sa mga nurses natin dyan or mga kahit hindi nurses na gusto mag-start ng content creation? Ang natutunan ko, well, the hard way, ay siyempre dapat, dahil dahil tayo ay nurse, bago tayo naging content creator, mag-iingat lang siguro tayo sa ating gagawing contents na hindi misrepresent ng profession. Pwede mo namang gawin siyang based sa experience mo. Pwede kang magkwento, pwede ka rin sa comedy. Pero wag mo kakalimutan yung role mo as a nurse na dapat hindi ka pa rin lumalagpas doon sa boundaries ng profession. Wag kang maraming nagkikling sa doctor bashing. Marami ang mga content creator na dahil ang doktor kasi, lalo na mga consultants, kapag napapanood ng karamihan yung kanilang profession is nababash dahil yun naman ang ibang connotation sa doctors, matataray sa nurse, ganyan. So, nile-leverage kasi ng ibang content creators yung ganong true to life scenario at ginagawang joke. Although, ang napansin ko lang, masyadong napadalas yung doctor bashing. Syempre, part ng team ang doctors So, siguro pwede kang mag-poke fun sa doctors, pero ibigay mo rin yung flowers nila when due. Yung Like, credits nila. yung siguro mag-content ka rin na may time na ang doctor ay unfair, pero mag-content ka rin na ang doctor ay part ng team at inaasahan mo naman talaga. Kumbaga, fair play kapag nurse content creator. At the same time, nurse or hindi, dapat willing ka mag-risk ng gusto mong ilabas sa iyong although syempre pag-aaralan mo bago mo ilabas. Tulad nga nung naisip kong gawin na oske, na panaginipan ko, kung natakot ako na hindi ko siya i-post, hindi mo nakita, hindi mo na-share. Ayun, yung kung feeling mo, makakarelate sa iyo ang fellow nurses mo, whether it's something na matututo sila dahil parang clinical information, or makakarelate sila dahil as a nurse, nangyayari pala yung ganitong sitwasyon. Kumbaga, yun ang naging, yun ang naging parang, naging goal ko nitong nakaraan, lalo na dun sa serye na ginagawa ko. Na what if, ipakita ko yung side ng isang nurse na nag-work sa hospital, pero ang kilos niya, dahil nga kapatid at parents niya ang ka-work niya, is yung ugali niya na nasa bahay. So, gusto kong ipakita na kahit tayo ay, kasi magaling magpanggap ang nurses lalo na sa midst of chaos, lalo sa ospital, lalo pag toxic. Magaling tayong magpanggap na okay lang Minsan namatayan yung nurse, pumasok. Ang kino-comfort niya is yung patient na namatayan din. Ang hirap nun na palalakasin mo yung loob nung kapareho mo ang sitwasyon. Ang akin is, parang through my comedy, makaka-relate sila na, at maiisip nila na, kahit pala nakakapagod nakikita ko yung sarili ko sa kanya sa ganitong sitwasyon at natatawa ako, parang nare-relieve yung stress ko. So, ayun naman testimonial na yun ng ibang mga followers na nag-message na sa page na hindi daw nila akalain na may maglalabas pala nung kanilang everyday na nararanasan na pag napanood pala daw nila, sobrang makaka-relate sila. Tapos yun, parang namomotivate sila na pumasok ulit, the next shift. Ayun, so bottom line para sa akin, kung nurse ka at magko-content creator ka, basta alam mo na makaka-relate sa'yo ang kapwa mo nurses. At totoo ka lang, hindi mo ipipilit talaga yung niche na hindi naman talaga babagay sa'yo, ituloy mo lang, tapos take risk. Huwag kang matakot na magtanong-tanong sa mga may experience na. Or mag-research ka muna. Marami namang nurse na content creator na nauna na Ako, yun lang naman ang ginawa ko, pinanood ko. Tapos doon ko lang na-develop yung idea na, hindi pa nila to nagawa.
So, gagawin ko to. Pero, pagdating sa comedy, nakita ko na yung approach nila. Yung mga safe na approach na hindi mo ma-overstep yung profession. Or hindi mo mabibigyan ng masyadong pangit na image yung profession, kundi para lang magkaroon lang ng katatawanan yung, syempre, kailangan din natin yan. Oo. Ayun lang sa akin. Kung gusto nyo, gawin nyo. Basta, alam mo ang goal mo. At alam mo yung gusto, at dapat may message ka na gustong iparating through your content, whether seryoso ka or hindi, or informative, or kung ano man yung niche mo. Dapat malinaw na may gusto kang sabihin na message na may mapupulot yung kapwa nurses. Dahil hindi naman tayo katulad ng ibang content creators na basta comedy, pangmasa na yung makaka-relate. Hindi eh. Kung as nurse, content creator ka, tapos nurse, syempre, ang gusto mong audience, mga nurse din or yung mga nursing student. So, ikot mo lang yung idea mo doon. Galing. Galing. Ako bro, masaya lang talaga ako dito sa deck ngayon. Ako din, yeah. Kasi iba pa rin yung, di ba nakikita mo, tapos biglang yung nakita natin, nakausap natin personal. At walang, kung gaano si Deck kasaya sa... Iba talaga yung walang filter, no? Oo, gaano kasaya. Yun din pala pag sa... Kasi napakakinis ko sa videos ko. Pag sa personal, ganun din pala kasaya. Deck, kahit nga sa hospital ko, sabi ko sa'yo, di ba, maraming nanonood na tao na hindi mo kilala. Ay, salamat po. Pero pinapanood ka nila. Ngayon, ang ano ko lang sa mga gusto mag-content, na mga nurses, or kahit hindi nurse na gusto mag-content, gawin nyo na ngayon di ba? Kasi habang may time pa, di ba? Life is short. Kung saan kayo masaya, gawin nyo na. Umpisahan nyo na. Along the way, makikita nyo yung tamang niche for you. Di ba? So, yun lang. At i-continue lang yung passion, yung drive, being consistent sa mga ginagawa nyo. At yun lang, bro. Ako naman, yung mga ayaw muna mag-content kasi they're afraid of the bashers and all. Ang masasabi ko lang sa experience ko, whatever content you're gonna make or gonna put out there, kahit gaano ka-informative, gaano ka-funny, meron talagang bashers, bro. But if you know your intention is to inform everyone or to entertain. Focus ka na lang dun sa mga positive na contribute mo. Kasi wala. Kung mag-focus ka dun sa bashers, wala. Tapos tumigil ka, sayang, di ba? Yeah. Ikaw lang din ang nawalan. Yes, that's correct. So yun lang. Thank you so much, Deck. Thank you, Deck. Thank you, for coming. Nurse Show. Thank you, Deck. Isang Siege and karangalan. EJ. Thank you. Yes. At saan ka namin mapapanood, Deck? Sa page ko, sa Facebook po, Deck nga pala. Wala pa naman akong poster, pero malalaman nyo naman pag poster eh. I-announce ko sa page ko. At saka po, TikTok and YouTube. Yun, abangan namin yung YouTube. Yung serye, pag na-compile ko na, pag natapos ko na yung season 1, i-compile ko siya para isa siyang long form video at ilalagay ko siya sa YouTube. Kasi i-mentor ako ni Karakit sa YouTube eh. Balita ako eh. Hindi pa niya alam pero Tapos pwede kayo mag-guest sa YouTube mo, kaming doktor or pasyente. collab tayo di ba? oo, sige. Puntahan ka namin sa inyo. Doktor, bahala kayo. Follow our Facebook, Instagram, TikTok, and subscribe to our YouTube channel. Yes. Again, this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! For more interesting nursing stories, please subscribe to The Nurse Show and Deck nga pala. Nagustuhan niyo ba yung episode natin ngayon? Don't forget to hit that subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa chismis. This is your safe space, mga ka-Nurse Squad. We feel you, we hear you, and we are you. This is the Nurse Show. Dito ka belong.